Nagtaka noon si Ilyas dahil bigla na lang tinubuan ng pakpak ang kaibigan niyang si Munti. Dahil sa pagkakataon lamang na iyon, nalaman niya na ang matalik niyang kaibigan ay isa palang uri ng aswang na lahi ng mga gabunan. Dekada 80, sa kapis tayo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Sa intro natin, narinig nyo naman ang ngalan ni Ilyas at ni Munti sapagkat sa kwentong to ay sila ang pangunahing karakter. Sa mga panahong ito, si Ilyas ay nasa 21 anyos na binata na at ganoon din naman si Munti. Kaedaran niya lamang at magkababata sila mismo. Pero may pagkakataon noon sa buhay ng dalawa ay nagkahiwalay sila nung mga nasa edad 10 taong gulang pa lamang sila. Walang nakakaalam kung anong dahilan noon kung bakit kasi umalis na lamang ang pamilya ni Munti sa baryo. At syempre ay kasama nilang naglaho si Munti na kaibigan ni Ilyas. Labis noon ang pagtataka at pagkamis ni Ilyas sa matalik nitong kaibigan dahil wala itong paalam na umalis. Hanggang sa dumating ang araw, sa edad nilang 19 ay bumalik na si Munti sa kanilang baryo. Ngunit ang kasama na lang nito ay ang kanyang ina at pumanaw na raw ang kanyang ama. Nung mga panahong iyon, parang nakumpleto noon ang kabuuan ng kwento ng buhay ni Ilyas dahil sa nakita niyang muli ang matalik nitong kaibigan. Ngunit itong si Munti ay masaya naman na nakita si Ilyas. Pero pansin naman noon ni Ilyas na parang may pagbabago na sa ugali ni Munti. Pero ipinagkibit balikat na lamang yun noon ni Ilyas dahil ang mahalaga sa kanya ay nandito na ulit ang matalik nitong kaibigan. Madalas pa rin naman na magkasama ang dalawa noon, lalo na't sa tuwing pupunta naman sa bukid si Ilyas upang magtrabaho sa kanilang bukirin ay nadadaanan naman niya ang bahay nila Munti, kung saan malayo na sa ibang kabahayan sa baryong iyon. Ganun lang naman ang nangyari sa sitwasyon ng buhay noon ng dalawa hanggang sa isang araw nang pupunta sana si Ilyas sa bukid upang magpatubig sa kanyang mga palay. Madaling araw na noon dahil sa medyo malayo ang bukirin nila Ilyas. Maaga itong gumagayak, mga nasa 3:00 ng madaling araw. Hey! Hey! Tahimik bang kapaligiran Gising na kaya si Munti? Baka sakaling madaanan ko siya ngayon. Makapagkape muna kami. Kausap noon ni Ilyas sa kanyang sarili. Nang habang tumatakbo naman ang kariton hatak ng kalabaw, bigla na lang narinig ni Ilyas ang mahinang alingaw-ngaw ng alulong mula sa gubat, mula sa kanyang dinadaanan. Hindi naman mawari noon ni Ilyas kung bakit bigla na lang lumakas ang pintig ng kanyang puso, na para bang nakaramdam ito ng kakaibang panganib. At ang alingaw-ngaw na narinig niya ay di naman kalayuan. Hey! Hey! Bugaw na lang ni Ilyas noon sa kalabaw upang medyo bilisan naman ng kalabaw ang paglalakad nito. Hanggang sa mga ilang sandali pa, parang unti-unti na rin nawala ang kaba ni Ilyas nang mapagtanto niya nga malapit na siya sa bahay nila Munti. At nang matapat siya sa bahay ng kanyang kaibigan, Ho! 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 Patigil niya sa kalabaw at tingin niya sa bahay o palibot ng bahay nila Munti. Ngunit tila tulog pa ang mga tao doon. Napapaisip pa noon si Ilyas kung tatawag ba siya ng pasigaw mula sa labas o tutuloy na lamang siya. Hanggang sa mga ilang segundo ng kanyang pag-iisip ay, Hey! Hey! Bugaw na niya sa kalabaw. Pero sa mga ilang hakbang ng kalabaw, may napansin si Ilyas na parang bahid ng dugo sa lupa at paakyat ito sa bakod na kawayan ng bakuran nila Munti. At tila ba sariwa pa lamang ang mga dugo na yun, as in basa pa, hindi pa nanuyo. Alam niyo yung bagong katay lang na baboy, parang ganon. Tumutulo iyon sa bakod na kahoy nila Munti. Muling kumabog noon ang dibdib ni Ilyas dahil kung ano-ano na noon ang pumapasok sa kanyang isipan. O baka nga may nangyari ng masama
kina Munti. Kumpirmado niya kasing dugo yung nasa harapan ng bahay nila Munti dahil sa amoy ng lansa nito. Yun nga lang ay hindi niya matukoy kung galing ba yun sa tao o galing sa hayop. Pero ang malupit mga kabagis, nang bumaba si Ilyas sa kalabaw at lumapit sa bakod at hinawakan niya ang dugo ng dampilang sa bakod upang tiyakin nga na tama siya sa kanyang hinala. Anong nangyayari? Uwi ka niya. Kasabay ng parang mabilis na pag-atras ng oras, sa pakiramdam noon ni Ilyas ay masusuka na siya dahil sa nangyayari. Para kasing mabilis na umaatras ang ulap sa tuktok nito at nag-iiba-iba ang sitwasyon sa kanyang paningin. Hanggang sa tumigil yun bigla sa kanyang pagpikit. Hingal ni Ilyas kasabay ng pagluhod nito sa lupa habang nakahawak sa kawayan na bakod. Napapikit nga nun si Ilyas pero namulat din agad ang kanyang mga mata nang marinig niya ang boses na, "Anong ginagawa niyo dito? Matagal nang tinapos ng aking ama ang kasunduan mula sa inyo. Mula nung namatay siya, hanggang dun na lamang yon. Tigilan niyo na kami na mag-ina." Nanggaling ang boses na yon sa loob ng bakuran nila Munti. At ang boses na narinig ni Ilyas ay boses nga ni Munti. Kaya napamulat siya at nabigla sapagkat ang kapaligiran ay nag-iba na ang panahon o oras dahil dapit hapon naman na nung naimulat ni Ilyas ang kanyang mata. Pero sa laking pagtataka ni Ilyas sa mga nangyayari ay parang di naman siya napapansin ng mga tao sa loob ng bakuran nila Munti, sapagkat kaya pala nagsasalita si Munti nang ganon ay may kausap itong tatlong kalalakihan at nakatalikod sila mula kay Ilyas na nasa labas ng bakod, at si Munti naman ay nakaharap sa mga yon mula sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. At dun nga ay kahit hindi na iintindihan ni Ilyas ang mga nangyayari ay nakinig siya sa usapan. "Anong sinasabi mong tapos na ang kasunduan, binata? Wala ka talagang alam. Ang mutya na nasa loob ng katawan mo na siyang pinamana ng iyong ama ang siyang mismong nagtatali sa kasunduan. At habang nasa pamilya ni Montilino ang makapangyarihang mutya na yan, ay patuloy kayong magsisilbi sa lahi naming mga aswang upang protektahan kami sa mga malalakas na kalaban o sa mga antingero." Wika ng isang lalaki na kausap noon ni Munti. Sira ulo pala kayo eh. Narinig ko lahat ang pinag-usapan ng pinuno nyo noon at ng aking ama, at nagkasundo sila na sa pagpanaw ng aking ama ay matitigil na ang pagsiservisyo ng pamilya namin sa inyo. Tama ka doon. Pero yun ay kung isa sa amin dapat ibinigay ng iyong ama ang kanyang mutya, hindi sa'yo, batang Munti. Huwag mo akong paikutin, Guldo. Hindi ako pinanganak kahapon para malinlang lang ng mga pananalita mo. Ito ang sasabihin ko sa'yo at hindi ko na uulitin pa. Sabihin mo sa bagong pinuno ninyo na kahit kailan ay hindi ko pagsisilbihan ang basurang lahi nyo. Ano? Sa totoo lang, wala naman kaming balak na pilitin ka na pagsilbihan kami talaga, binatang Montilino. Dahil kung ayaw mo, ay kukunin na lang namin ang mutya sa loob ng katawan mo. Gustuhin mo man o hindi. Samantala, habang nagaganap noon ang komprontasyon sa labas ng bahay nila Munti, nasa loob naman ng ina nito, nakaupo sa harap ng isang lamparang naglalagablab ng malamlam na ilaw. At hindi mo maiiwasang mapansin ang kulay abong muka nito. Parang bangog na wala ng dugo sa katawan. Pero bumulong noon ang matanda, at sa pagbuka ng kanyang bibig na parang nag-uusal, humangin ng malakas sa labas. Pagkatapos noon ay ang biglaang pagtubo naman ng mga mahahabang kuko ni Munti na siyang ikinagulat naman ni Ilyas, samantalang ang mga kaharap naman nito ay napaatras noon ang hakbang na parang nakaramdam ng takot sa mga kaganapan sa bakuran.
At sinabi ni Munti ang, sige, gawin nyo. Kunin nyo ang mutya sa katawan ko kung kaya nyo. Pero alam nyo na alam ko na hindi nyo kami kakayaning mag-ina, lalong-lalo na't nandito kami sa aming teritoryo. Biglang sa uling sambit ng salita ni Munti ay natumba na lang bigla ang isa sa tatlong kalalakihan na nakaharap niya. Nang isa iyon na parang manok sa lupa. Sa pagkatumba niya, napahigpit naman noon si Ilyas ng hawak sa bakod na kawayan dahil sa nakita niyang bago nang isayang nilalang ay may isang parang anino na lumipad papalapit dito na parang sumuot sa katawan noon, at doon na nga ay nag-umpisang mangisay ito, at habang nagaganap iyon ay lumabas ang dugo sa tenga, bunganga at bibig nung nilalang, at sa ilang saglit lamang ay nabawian na ito ng buhay. At yun yung tinawag na guldo ni Munti kanina. Magbabayad kayo Munti sa ginawa nyo! Wika ng isa sa natitirang nilalang. Sabay tumakbo na ang dalawa. Nanlaki na lang ang mga mata ni Ilyas sa sobrang gulat at pagkagimbal. Sa mga oras na yon, sa mga nasaksiyan niya, sapagkat napakabilis kumilos ng mga nilalang na iyon at tinalon nila ang bakod na kawayan, at sa tapat pa mismo iyon ng kinalalagyan ni Ilyas kung saan siya nakaluhod sa labas. Ngunit kung pababagalin natin ang ating mga imahinasyon, sa pagitan ng segundo lamang, nanalsik ang dugo sa mukha ni Ilyas pagtango niya papataas dahil nahabulaga ni Munti ang isang tumalon sa bakod, at sa ere ay inundayan ni Munti ng malakas na pagkalmot ang isa doon. Kasabay ng pagtalsik ng dugo ng nilalang ay tumilapon ito sa lupa sa daan, at yung isa ay nagpatuloy sa pagtakbo. Sa paglapag naman ni Munti sa daan, pagkatapos nitong patayin ang isa dito, ay hindi na niya hinabol yung isa pang tumakbo. Mga duwag, wika pa noon ni Munti habang tinitignan ang lalaking papalayo na kalaban niya. Ano? Wika naman noon ni Ilyas na napatayo na sa kanyang kinaluluhuran, kasi halos magkatabi na lamang sila noon ng kanyang kaibigan sa gilid ng daan. Pero parang hindi naman nakikita ni Munti si Ilyas sa kinatatayuan nito, dahil ilang segundo lang nung babalik na si Munti sa loob ng bakuran nila, hatak yung bangkay nung napatay niya. Munti! Sandali! Uwi ka nun ni Ilyas, sabay tapik niya sana sa balikat ni Munti para pigilan ito sa paglalakad. Ngunit tumagos lamang ang mga kamay ni Ilyas sa balikat ni Munti, na para bang isang kaluluwa lamang si Munti, at hindi nga siya nakikita nito. Munti! Sigaw pa ni Ilyas, ngunit wala. Nagpatuloy lang sa pagpasok si Munti sa bakuran nila. Nahatak sa paa ang bangkay nung napatay niyang lalaki, at itinipon niya yon sa isa pang namatay sa loob ng bakuran nila. Habang si Ilyas naman ay, Munti! Munti! Hindi na natuloy na pagsigaw ni Ilyas, sapagkat bigla na lamang parang nag-fast forward ang oras at nag-iba na naman ang sitwasyon sa bakuran ni Munti. At sa pagkakataong ito ay gabi naman na. Kitang-kita noon ni Ilyas ang maliwanag na bagong buwan. Sumaliwanag ang kapaligiran, pero nandun pa rin noon si Ilyas sa gilid ng bakod na kawayan sa labas. Malamig noon ang simoy ng hangin, at ang bahay nila Munti ay tahimik na, at wala na rin yung mga bangkay kanina na nakita ni Ilyas sa bakuran nila. Tahimik na noon ang paligid. Nang tunog pa ng kalabaw noon ni Ilyas na nandoon pa rin naman malapit sa kanya na nakapakos sa kariton, hanggang sa nabasag ang katahimikan dahil sa mga yabag ng mga nilalang na parang paparating. At nang lumingon sa kanan niya si Ilyas sa may daanan, nakita niya ang 8 lalaking naglalakad patungo sa kinalalagyan niya. Mula sa karimlan ay lumantad ang mga lalang na nakakapa ng itim na may mga talukbong
at hindi masyadong makita ni Ilyas ang mga mukha noon. Hanggang sa mga ilang saglit lamang ay malapit na agad sila kay Ilyas. Para bang biglang bumilis ang paglalakad ng mga yon at mababangga na si Ilyas ng isa dito. Pero tumagos lamang sa katawan ni Ilyas ang isa sa mga lalang sa pagdaan nito sa kanya. At ganun pa rin, parang hindi rin siya nakikita ng mga nilalang na yun kagaya ni Munti. At sa puntong yun ay humilera na ang 8 nilalang na ito sa harap ng trangkang kawayan ng bakuran nila Munti. At nagsalita ang isa doon ng, "Mag-iingat kayo, tiyak na alam na mag-inang yan na nandito na tayo." At pagkatapos sambitin yun nung nilalang, biglang bumukas naman ang pintuan ng bahay nila Munti. Sunod ng paglabas ni Aling Marta? Wika noon ni Ilyas ng pabulong habang nakasubaybay sa mga kaganapan. Dahil lumabas nga si Aling Marta na ina ni Munti sa pintuan at may hawak ito sa kaliwa niyang kamay na kandilang itim. At mula sa ilaw ng itim na kandila na yon, nakatitig iyon ng malamlam sa mga dumating na panauhin sa labas ng kanilang bakuran. At nagsalita ito ng, "Mga perwisyo lang kayo ng mga aswang sa buhay namin. Hindi pa ba sapat ang pag-aalay ng buhay ng asawa ko para sa inyo? At pilit nyo pa rin kaming kinakaladkad sa impyernong buhay ninyo?" Tumahimik ng konti ang paligid pagkatapos magsalita ng ina ni Munti. Ngunit, "Nampulasan! Ilabas mo ang anak mo!" salita nung isa sa panauhin. Kasabay ng pagtanggal ng pahagis ng kanilang mga kapa ay ang paglantad ng mga katauhan nito na nakita na ni Ilyas. Mga aso, mga asong lobo, mga itim na aso ang mga ito na nakapusturang tao at nagsasalita ring parang tao. Ngunit sa bilis ng pangyayari, sa pagbuka naman ng bibig ng ina ni Munti na parang nag-uutib ng mga usal, lumabas na lang mula sa kawalan ng mga itim na anino na korting tao rin at umatake na lang bigla sa mga panauhin. "Walang kwenta ang mga engkanto mo, Marta!" Wika pa ng isa sa mga nilalang. Ngunit sa pagpitik ng segundo, bigla na lamang lumantad din ang isang malaasong nilalang mula sa dilim sa pamamagitan ng pagtalon at biglang pagsunggab niya ng malakas na pagkalmot sa pagpasok ng 8 panauhin sa bakuran nila Munti. At sa tama ng malapunyal na kukunong mas malaking malaasong nilalang, patay agad ang isang taong lobo sa loob ng bakuran. At doon na nga ay nasaksihan ni Ilyas ang madugong labanan. Napakalakas nung isang malaasong nilalang na para bang nasa panig ito ni Aling Marta. Pinaggugutay-gutay nito ang katawan ng mga makakalaban niyang asong lobo, samantalang ang mga anino naman na parang kasamaan din ni Aling Marta ay pinapasok ang sistema o katawan ng mga panauhin. At nangingisay na lamang ang mga yon hanggang sa mamatay. At sa huling kalaban, nung tatakas sana ito ay wakwak ang buong katawan noon sa ginawa nung nag-iisang malaasong nilalang. At doon na nga nanalsik ang dugo nun sa bakod mismo na kawayan nila Munti na siyang nakita naman ni Ilyas. At pagkatapos ng labanan sa bakuran nila Munti ay nanlaki ulit ang mga mata ni Ilyas nang makita niya ang pagbabalik ng anyo nung nag-iisang malaasong nilalang. Si Munti ang isang yun. Munti? Salita ni Ilyas kasabay ng pagtingin niya sa dugo na nasa kanyang kamay. Pero tumahimik ulit ang lugar dahil parang gumalaw na naman ang oras sa kinalalagyang sitwasyon ni Ilyas. At sa pagkakataong ito ay parang bumalik na siya sa pangkasalukuyang oras ng madaling araw. Kasi yun na yung ambience ng paligid kanina.
bago pa niya makita ang mga bagay-bagay na nangyayari nga sa buhay ng matalik nitong kaibigang si Munti. Hindi maipaliwanag ni Ilyas kung bakit nakita niya ang mga bagay-bagay na yun. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari at nagigimbal na ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa... hinawakan mo pala ang dugo, pamangkin ko. Boses ng isang matanda. At sa paglingon ni Ilyas sa pinanggalingan ng boses ay... Chong? Chong Kadyo? Ba't kayo nandito? Tanong ni Ilyas sa matandang naglalakad. Siyempre naman, pasikat na ang araw. Gusto kong makausap ang kaibigan mong si Munti tungkol sa mga nangyari kagabi. Ano? Posible kayang alam ni Tiyong... alam ko na ang iniisip mo. Singit ni Kadyo habang nag-iisip pa lang si Ilyas. Alam ko ang mga nakita mo, Ilyas, iho. At normal lang yon sa kakayahan mo, pamangkin. Sapagkat kabilang ka sa lahi ng Halangon. 21 anyos ka na, kaya gising na ang mga kakayahan mo bilang isang babailan ng Isla ng Panay. Wika ni Kadyo kay Ilyas. Alright, yun mga kabagis ko. Kumusta na kayo? Ang tagal na. Miss you all. Bali yung buod nito ay nasa part 2. Pero baka hanggang part 3 lang ang kwento na to. Kaya mabilis lang. Bago natin gawin ulit yung 6 na maestro. Paano? Iiwan ko muna sa inyo ang kwentong to. Salamat sa suportang tunay.